Salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. 500 taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon. Okay na po, Pedro. Mass intention. Thanksgiving Mass. John Henry S. Lial. Speedy recovery and complete healing. Anatolia Cornejo. Anacleto Lipini. Ana Gonzaga.
Emmanuel Tropa, Irene Bernal, Selena Bernaldez, Marivic Abanto, Jennifer Mendoza. Special intention ni Emma Ruth de los Santos, John Jeric R. Simon. For the soul, Manuel Sanchez, Rolando de los Reyes, Rizaldi Nazario, Resapino Pagkalinawan, Luis Montanes, Eduardo Lagunilla, Hermes Magdaraog, Father Joey Tribol.
Magsitayo po ang lahat. Pinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ni San Jose. Tawag namin laging dinggin, samo namin yung pakinggan, tinig namin bigyang pansin, Ama namin Panginoon. Dinggin mo, Panginoon, ang aming kahilingan. Kami ay kaawaan, O Diyos na walang hanggan. Tawag namin laging dinggin, samo namin yung pakinggan, tinig namin bigyang pansin, Ama namin Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, dakilang kapistahan ngayon ni San Jose, kung saan ito'y panahon sa pagtatalaga nating sarili sa pangalaga ni San Jose, kung saan napatunayan na epektibo ang kanyang pamamahala bilang inatasan ng Diyos na maging pinuno ng kanyang pamamahay. Siya ang head of the talagang Holy Family. Bakit naging holy? Yun din ang dapat nating alamin na sana ating ikalat sa ating pamilya at sa iba. Bago natin ituloy ang misa ito, pagsisihan muna natin ating mapagkukulang o kay mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kaawan ta na makapangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang
makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Amen, ng Diyos Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang ipinagkatiwala mo kay San Jose na misteryo ng kaligtasan ng sangkatauhan noong ito ay iyong simulan, ay lubusin mo ngayon sa pagganap ng iyong sambayanan, pakundangan sa kanya ring panalangin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman.
kilalanin ko siyang anak at ako'y namay magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahi niya ay walang wakas, kailan may hindi lilipas. Ang lahi niya ay walang wakas, kailan may di lilipas. Pag-ibig mo poon na di magmamaliw, sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapat mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Lahi niya ay walang wakas, kailan may di lilipas. Ang sabi mo, o poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hiraw. At sa iyo, ang iyong pangakong iniwan, isa sa lahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Lahi niya ay walang wakas, kailan may hindi lilipas. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral at mananatili sa Kanya ang tipan. Lahi niya ay walang wakas, kailan may hindi lilipas. Pagbasa mula sa aklat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos, at sa gayon siya ay pinawalang sala. Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham, hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat na nangnalig sa Diyos. Tulad niya, yamang siya ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat: ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinanalaligan, ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya ay magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi sa kanya. Kasindami ng bituin ang magiging lahi mo. Kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati at papuri, Panginoong Hesukristo. Luwalhati at papuri, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Panginoon. Si Jacob, ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman, ang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria ng kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit, bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit,
Ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Diyos. Sinabi niya sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyupong lang. Sa taong ito, idineklara ng ating Santo Papa ang taon ni San Jose. Dahil nakita kasi na medyo konti lang ang namanata o nagdibusyon kay San Jose. Na si San Jose, napaka-importante ang kanyang misyon. Kung gaano kalaki ang misyon ni Birheng Maria na maging ina ng Mesiyas. Ganon din si Jose. Dahil siya ang inatasan ng Diyos na maging ama ng Mesiyas dito sa lupa. Hindi pwede na ang Mesiyas na nagkatawang tao, anak ng Diyos sa langit, andin dito sa lupa walang ama. Kailangan din na mayroon siyang ama dito sa lupa. At si Jose ang inatasan ng Diyos. So kung gaano ka-importante si Maria, no walang Mesiyas kung wala si Maria. Kung wala si Jose, kulang. Kailang kumpleto, maging ama ng Mesiyas, si Jose. Yun ang dilana. Ang ang nasabing pamilya ni Jose, naging banal. Hindi lamang kay Jesus. Dahil si Jesus anak na Jesus, no. Dahil naggampanan ni Jose at ni Maria ang kanilang misyon. So, sa kasaysayan ng sambayanan ng Diyos, si Jose ang isa sa mga tinaguruan kasi si Maria ang parabang pinakabanal o pinaka-importante sa kasaysayan ng sambayanan ng Diyos. Pangalawa si Jose sa ibang mga banal.
Walang iba. Walang iba. Dahil si Jose ang ama ng Mesiyas dito sa lupa. May iba bang ibang mga santos na ganyan ang kanilang tungkulin? Wala. Si Jose lang. Ang ama ng Mesiyas dito sa lupa. At ang tawag ni Jesus kay Jose, tatay. Tinawag ba ni Jesus ang ibang mga banal o ano bang na tatay? No, si Jose lang. So ganun ka importante, ka banal si Jose. Sinusunod ng anak ng Diyos. Sinusunod ng anak ng Diyos. Yun ang nila ng banal. Bakit? Sinusunod ng Diyos. Si Jose. Dahil nagampanan niya ang kanyang ulo ng pamilya. Yun ang dahilan kung bakit gusto ng ating inang simbahan na ang mga kalalakihan maging ulo ng pamilya. Kayo bang lahat dito na mga lalaki, ulo ng pamilya? Pinuno ng pamilya? Si Jose, sinunod ni Jesus, sinunod ni Maria. Siyang sinusunod sa pamilya. Pati ang anak ng Diyos sumunod. So kailangan sundin ang ulo ng pamilya. So kayong mga kababaihan dito, na wala dito ang inyong mga Jose sa pamilya, sumunod kayo. Kung gusto ninyong maging banal ang inyong pamilya. Yun ang kung gusto niyo maging banal yung pamilya, sundin ang ulo. Ang mga Maria sa pamilya, kayo ang puso ng pamilya. Kayo ang puso ng pamilya. So, katulad ni Maria, siya ang puso ng pamilya sa pamilya, sa Sagrada Pamilya. Si Maria ang puso. Pero si Jose talaga ang ulo. So, hindi man pwede na, baliktarin. Nasa baba ang ulo, nasa ibabaw ang puso. Dahil ang puso ang sundin. Parang nagpatiwarik. Ang ulo talaga, nasa ibabaw. Ang puso nasa baba. So yun ang din na kailangan ang mister, ang ulo ng pamilya, ang misis, ang puso ng pamilya. Yun ang paalala. Yun ang nangyari sa pamilya ni Jose. So kayong mga misis, tulungan ninyo ang inyong mga mister na maging pinuno o ulo ng pamilya. Tulungan ninyo para magkaroon kayo ng banal na pamilya. Do not, huwag ninyong akuin na maging ulo
Huwag niyo akuin yun. Mabaliktad. Si Jose ba ang tagalaba? Ng kanilang mga damit? Si Jose ba? No. Sino ang sinusunod ni Jesus? Si Jose. Nagmana si Jesus kay Jose. Hindi siya nagmana kay Maria. Take note. Jesus hindi siya nagmana kay Jose, kay Maria. Doon siya nagmana kay Jose. Yun ang dahilan nung siya lumaki. Ano nangyari? Naging karpintero rin siya. Doon siya nagmana kay Jose. Naging karpintero rin siya. So, ang ano talaga, si Jose naging ano talaga, sinusundan, tinutularan. So, take note mga lalaki. Yun ang paalala. So, nung inatasan si Jose na maging ama ng Mesiyas. Sa kasaysayan. Sa kasaysayan. Nanginginig ang demonyo pag marinig si Jose. Bakit? May kapangyarihan si Jose. May kapangyarihan si Jose. Tinagurin pa si Jose na, tinagurin si Jose na, the terror of demons. Si Jose. The terror of demons. Pag marinig pa lang ng mga demonyo ang pangalan ni Jose, nanginginig na ang demonyo. Bakit? May kapangyarihan siya mula sa Diyos. Ganun din si Maria. May lumapit ba kay Maria na demonyo? Wala. Lalong hindi sila makalapit kay Jose. Takot sila kay Jose. Yun ang totoo. Sindak na sindak ang demonyo kay Jose. Ganyan. Katindi si Jose. Takot na takot ang mga demonyo. Nagkaroon lang ng yung ating mga sa mga pictures ni San Jose, matanda. Hindi yan itinuturo na simbahan. Hindi tinuturo na simbahan yan. Na matanda ang hitsura ni Jose. Paano siya makadipinsa sa mag-ina? Kung matanda na. Hindi siya makadipinsa. Noong sinabihan si Jose na tumakas kayo. Alis kayo dito para maligtas ang bata. Sa matanda, magawa ba yan ng matanda?
na maglalakad galing Bethlehem patungong Ehipto? Ilang kilometro? Ang layo. Hindi magawa ng isang matanda yon. Ikaw ang the guardian at taga para bang defender sa mag-ina? Magawa ng isang matanda yon? Hindi. And then ang Ehipto pa noong unang panahon at ang Israeli ang Jerusalem, Israelita at ang mga Egyptians kalaban. Naubos nga sila noong tumakas ang mga Israelita pabalik sa lupang pangako. Ubos nga sila. So delikado magkalaban ang Israelita at ang mga Egyptians. Niya pupunta siya doon. Matanda? Hindi pwede. Kailangan talagang may lakas. So yun ang ano ba? Na talagang makapangyarihan si Jose. Natutulog pa lang si Jose, takot na ang demonyo. Natutulog pa lang si Jose, takot na ang demonyo. Bakit? Alam ng demonyo na pag natutulog si Jose, kausap niya ang Diyos. Kausap niya ang Diyos. Pag natutulog si Jose. Lalo na pag gising si Jose, takot ang demonyo. Ganyan katindi. So yun ang dila na, ngayon, yun ang dila na ang ating inang simbahan. Ginawa si San Jose na patron. Ano ibig sabihin sa patron? Father, ama ng ating inang simbahan. At si Maria, ang ina ng ating simbahan. At ngayon, panahon na, mag-ano tayo mamaya, magkaroon tayo ng, magkaroon tayo ng italaga ang ating sarili na tularan si San Jose. At gusto natin inang simbahan na kung si Mama Mary, si Maria ay tinatawag nating Mama Mary. Si Jose rin ay dapat ating tawaging Papa Jose. Dahil yun ang totoo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Magsitayo pong lahat. Kasama ni San Jose na isang lalaking marangal at may dakilang pananampalataya, ilapit natin sa Ama bilang isang pamilya ang lahat ng ating kahilingan at ang ating itutugon ngayon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahang naglalakbay, naway humikayat sa mga tao sa ganap na pagpapanibago ng kanilang buhay kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang tapat na pagpapatotoo sa salita at gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni San Jose, ang mga pinuno ng pamahalaan, naway hindi mabigo sa kanilang tungkuling pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-asawa naway magsama ng may pagkakasundo sa pamamagitan ng tiwala at pag-unawa sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nangangalaga sa mga may sakit, mga matatanda, mga may kapansanan, mga nangungulila o namimighati, naway palakasin sa kanilang pagsisikap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ni San Jose, ang mga namayapa ay magtamasa ng walang katapusang kapayapaan ng Diyos sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, sa iyong kagandang loob at sa pamamagitan ni San Jose, ipagkaloob mo ang aming mga hinihingi, dala ng aming pananampalataya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo pong lahat. Jesu Kristo, na naglingkod sa taong mahal, buong puso, ang sarili mo'y inialay, aking buhay, pagpalait bihagin, upang iyong alipin, manatili sa pag-ibig mo. Panginoon, munting ang handog ko sa iyo, sa tingin mo, halaga ay higit sa ginto, pagkat Diyos ko, tangi mong hinahanap, sa pag-ibig magiging tapat ang puso ko. Magsitayo pong lahat. Mga kapatid, manalangin tayo upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang maasahang paglilingkod ni San Jose sa iyong anak na isinilang ng mahal na Birheng Maria ay siya rin nawang maganap sa aming paghahain na loobin mong magawa namin ng may malinis na puso. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pangilin o kapistahan ni San Jose bilang kabiyak ng aming mahal na Birheng Maria, niloob mong magpakasal kay Mariang Birheng Mahal, si San Jose maasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila, si San Jose ay naghahanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan
ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu kami mong banal, ang makalob na ito, upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hatiin niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin misteryo nating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa, ni Milo naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sumboy na walang wakas. Kaisa ng Malabiring Maria na Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Pag-isahin natin ang lahat na dalangin sa pamamagitan ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo.
ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisahin yung kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigyan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayo na niyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panalangin pang spiritual na komunyon. Panginoong Yesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimiti kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Tinipon tayo sa pagmamahal ng ating poong si Jesus. Tayo'y lumigaya sa pagkakaisa sa haring nakapako sa krus. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan.
Manalangin tayo. Magsitayo po ang lahat. Ama naming mapagmahal, ang iyong angkang naggagalak sa dakilang kapisan ni San Jose at iyong pinapakinabang sa banal na pagkain sa iyong hapag, ay lingapin mong lagi at panatilihin mong tumanggap ng iyong kaloob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsilod po ang lahat. Pagpapabanal at pagtatalaga ng sarili kay San Jose, Ama ng Simbahan. May mga nasa upuan na mga guide sa ating pagpapabanal at pagtatalaga ng sarili kay San Jose, Ama ng Simbahan. Tayong lahat, O maluwalhating Ama at Patron ng Simbahan, o kalinis-linisang esposo ng Birhen na Ina ng Diyos, o tagapamagitan at kalinis-linisang Ama ng salitang nagkatawang tao, sa presensya ni Jesus at Maria, binipili kita sa araw na ito upang maging aking Ama, aking tagapangalaga at aking tagapagtanggol. O dakilang San Jose, na ginawa ng Diyos na pinuno ng banal na pamilya, tanggapin mo ako, ipinamamanhik ko sa iyo, kahit ako'y lubos na hindi karapat-dapat, na maging kaisa ng iyong banal na mag-anak. Ihandog mo ako sa iyong kalinis-linisang esposa. Hilingin mo rin sa Kanya na ampunin mo ako bilang Kanyang tunay na anak. Sa pamagitan niya, ipinapanalangin ko na lagi ko nawang isaisip si Jesus at paglingkuran siyang matapat hanggang sa katapusan ng aking buhay. O tagapagpalayas ng mga demonyo, papagalabin sa akin ang kabutihan, protektahan ako mula sa kaaway ng aming kaluluwa, at tulungan akong huwag masaktan ang Diyos sa lahat ng aking gagawin. O aking spiritual na Ama, sa pamagitan ng pagpapakabanal na ito, ay nilalaan ko ang aking sarili sa iyo sa matapat na pagtulad kina Jesus at Maria. Inilalagay ko ang aking sarili at lahat ng aking mga alalahanin sa ilalim ng iyong makaamang pangangalaga at proteksyon. Sa iyo, sampung ni Jesus at Maria, inilalaan ko ang aking katawan at kaluluwa, kasama ang lahat ng aking mga kakayahan, ng aking patuloy na paglago sa Espiritu, ng aking tahanan, at lahat ng aking mga gawain at pangarap. Huwag mo akong pabayaan, bagkus ampunin mo ako bilang isang lingkod at anak ng banal na pamilya. Bantayan mo ako sa lahat ng oras, ngunit lalo na sa oras ng aking kamatayan. Aliwin at palakasin mo nawa ako sa presensya ni Jesus at Maria, upang kasama mo ako ay sumamba at magpuri sa banal na Santatlo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. San Jose, kalinis-linisang esposo ni Maria, Ipanalangin mo kami. Orasyo Imparata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na maraming buhay. Tungayan mo kami na may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapagilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patadagin sa pananampalataya. Gabayan mo mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang hinto ang paglaganap nito. Nagpasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan.
katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinatas namin ng mga nagdurusa, makamtam nawa nila ang mabuting kalusugan. Ningapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa kabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Dumudulog din kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kailangan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel at mga anghel sa langit, Ipanalangin ninyo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Juan Bautista, Ipanalangin mo kami. panalangin ni Papa Francisco kay San Jose. O San Jose, tagapangalaga ng manunubos, kabiyak ng puso ng mahal na Biring Maria, sa ipinagkaloob ng buktong na anak ng Diyos, sa iyo si Maria ay lubos na nagtiwala, at sa piling mo'y hinubog ang pagkatao ni Jesus. Pinagpalang Jose, sa amin na ipadama mo rin ang iyong pagiging ama, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ipagkamit mo kami ng biyaya, awa at lakas ng loob, at ipagsanggalang mo kami sa lahat ng masama. Amen. Magsitayo pong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, taglayin ang kapayapaan ni Kristo. Salamat Salamat sa sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo'y nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Meron pa tayong Station of the Cross.